Kung ang iyong panalangin ay makita mo ang Panginoong Hesukristo ng mukaan at nakaharap sa Kanya, sa Kanyang second coming, delikado ka. Uulitin ko po yon. Kung ang panalangin mo ay makita mo nawa ng mukaan ng Panginoong Hesus sa Kanyang ikalawang pagparito, delikado ka. Bakit ko po nasabi yan? Pero for the meantime, binabati ko po kayo ng magandang gabi. Napansin niyo po ba mainit na? Hindi ko po alam if it's official na dineklara na ba tayong tag-init, no? Summer. Pero summer naman lagi ang pag-ibig ni Hesukristo sa atin. Ako po ay nag-vlog ng ganito sapagkat ako po ay naalarma o nawindang sa mga narinig kong preaching kanina. Actually, hindi naman po siya sa YouTube, ano? Sa isang masasabi natin na tinatawag na mga platforms dito po sa YouTube, dito po sa social media. Hindi na po ako magbabanggit ng platforms. Pero hindi po sa YouTube, ano po, it's not YouTube. Hindi po YouTube yung napakinggan ko. Pero isa sa platforms ng social media. Nawindang po ako. American po siya na may congregation siya malaki. It's so sad. It's so sad that these people are not focusing on eschatology. Ha? What is that? Itong sabi niya, oh. My brothers and sisters in Christ, let us prepare to meet Jesus in His second coming anytime. Alam niyo, maraming believers ang confused whenever naririnig nila ang salitang ikalawang pagparito o ang second coming ni Jesus. Ang daming nako-confuse. Pag sinabi mong darating si Jesus, agad pumapasok sa utak nila ay yung second coming. Naalala niyo yung tinuran ko? Ha? Naalala niyo ba yung kanyo? Yung kaninang sinabi ko, yung umpisa. Sabi ko, kapag ka nakita ninyo ang mukha ni Hesukristo sa Kanyang second coming ng mukaan, delikado po kayo. It means, kayo po ay nag-undergo na ng tribulation. Ibig sabihin na left behind po pala kayo. Kaya nakita ninyo yung mukha niya nung siya ay dumating. Amen? Nagets niyo po yon? Nakita niyo yung mukha niya kasi nag-end yung tribulation, nandoon kayo. Pero ligtas naman kayo. Delikado lang kasi naabutan niya yung tribulation. Kasi yung palang panalangin niyo eh. Wherein, ang katotohanan kasi sa Bible, yung mga believers po, yung mga believers po sa kanyang second coming, makinig po mabuti, pagdating po ng second coming, if you are a true believer of Jesus Christ, hindi yung mukha niya ang makikita mo, kundi yung likod niya. Kasi nandito tayo sa kanyang likuran, di ba? At siya ay, nakakabayo at dumarating sa kanyang second coming. Magre-reign na po siya. Well, logic po yan. Tama naman po, di ba? Yung mga naiwan ng tribulation, o should I say, naiwan sa rapture, nag-undergo ng tribulation, the ending would be the second coming of Jesus Christ. And they will meet Jesus, face to face. Dahil yan, dumarating sa ulap ang Lord, no? Dumarating sa ulap ang Lord, kitang-kita nila ang muka. Sabi ng Bible, walang matang hindi makakakita sa Kanya. Even those, yung umulos, even the one, kamo sana, na umulos, no? Ng Kanyang tagiliran. Makikita siya. Ayan. Yun ang banggit ng Biblia. Kaya yung mga na-rapture na, nasa likod niya. Tayo yung mga saints na kasama niya. O ngayon, tanungin ko kayo, ang usapan po rito second coming, ha? Hindi ko sinabi yung rapture of the church. Kasi sa rapture of the church po, automatic, imimit tayo ni Jesus Christ. Pero, itong kaibahan, yung paan niya hindi tatapak din sa lupa. Hindi tatapak dito sa lupa. Yung paan ni Jesus, nakasuspend lang dyan sa taas. Hindi tatapak. Kasi mahalaga po yung usapang pagtapak ng paa ng Panginoon eh. Kasi nakalagay po sa aklat ng Zechariah. Second coming po yung Zechariah. Yung kanyang paa dadapo dun sa pinakamataas na mountain din. Ito po ay, di ba? Anong tawag doon?
Kumbaga, ito ay mahahati. Ayan. Yun ang pagka-Diyos ni Jesucristo. Dumating siya nung una, baby lang sa sabsaban, pero ngayon, ibang klase po ngayon. Mga chong. Very different. Okay? Kaya ngayon, ang sa usapang rapture, of course, we will meet Him face to face. That's the first time we will see Him face to face. Pero kasi second coming ang binibigyan din ko rito eh. Sa second coming, kasi may narinig akong pastor, sabi niya, prepare to meet Jesus face to face in His second coming. Abay, delikado siya. Kasi ang sabi niya, prepare to meet Jesus in His second coming, brothers and sisters. Yari siya. Eh, di ba sabihin mag-undergo siya ng tribulation Yung sinasabi ko. Kaya if you don't know the rightly dividing the scripture and proper eschatology, hermeneutics, mga aralin, no. Maliligaw po talaga kayo. Alam niyo po ba, ito naman in fairness dun sa dating pastor na pinanggalingan ko, talagang ito po talagang itinuro niya sa amin. Pinagsunugan niya ng kilay na turuan kami niyan. In a sense na talagang mauunawaan namin. Alam niyo po ba, ito makinig po kayo mabuti, importante po ito Ito po, itong programa ng Diyos na ito, yung halimbawa, nagsimula ang rapture, after ng rapture, ang susunod? Siyempre, lalabas na yung, after ng rapture, pasok ang tribulation, lalabas si Antikristo, ganun. Nung una po, maraming nalilito sa amin dyan Kaya panay ang tanong namin, naabot kami ng gabi, which is good. We are very interested in the Word of God. Ano po ito, mga 2009 o 2009? Yan. Tagal na rin po, So, medyo pag naligaw pa naman ako dun sa mga pangyayari ng programa ng Diyos. Mula rapture, tapos hanggang sa katapos-tapusan ng eternity, pag naligaw pa naman ako doon, ewan ko na lang po naman sa akin. Baka pukpukin ko na yung ulo ko ng ng mansanas. So, ito pong eschatology, hindi naman sa pinagmamalaki. Isa po ito sa talagang sa amin, inilagay sa amin talaga. Kaya yung paniwala namin talaga na yung Antichrist ay Hudyo, matibay po ako doon. Talagang may mga talatang sumuporta doon. Ano pa nga po ba? Yun, sabi nung pastor na American, brothers and sisters in the Lord Jesus Christ, prepare to meet Jesus in His second coming face to face. May problema po tayo dyan. Ibig sabihin, tatanggap sa tribulation, samantalang binanggit ng Bible ang mga anak ng Diyos ay hindi na i-undergo diyan dahil mga anak tayo. We will never experience wrath. That is the wrath of God. The 7 years tribulation is the wrath of God. Pero alam niyo po ba yun? Ito maniwala kayo sa hindi. Alam niyo po ba yung tribulation na ginawa para sa Hudyo? Sa mga Hudyo. Dahil dyan, right after that, makikilala nila kung sino si Jesus, ang kanilang Messiah na kanilang sinipa. At tinanggap. Up to now nga po They blaspheme the Lord po. Alam niyo po ba, ewan ko po kung napanood na po ba ninyo sa YouTube, binablaspheme nila si Jesus. Hindi ko kayang panoorin. Kumukulong dugo ko. Na-high blood po ako. Hindi ko kayang panoorin. Ayoko. They mock the Lord. Tapos meron pa yung parang naka-costume ng Jesus. Tapos hinihila-hila siya dun sa parang, kabayo ba yun? O ewan ko, sa Brazil yata yun. I'm not sure. Not sure. They're why? And then, na-realize ko na, siyempre huling panahon na nga, ito yung mga walang Kristo sa buhay. No, you cannot, persuade them to love the Lord. Dahil may takdang araw, parang sa mga Hudyo, may takdang araw that they will realize that Jesus is their Messiah forever yan Hindi naman nagbago yan Kaya lang, ay hindi siya kinilala. Hindi naman kung hindi nila kinilala si Jesus bilang Mesiyas nila Hindi na siya ang Mesiyas nila. Siya pa rin. Hindi nga lang nila kinilala. Parang isang anak, itinakwil ng magulang. Hindi kinikilala. Parang ganun lang yan. Pero anak pa rin, di ba? Hindi matatanggal yun. So, yun. Naalala mo lang ako, sabi niya, prepare brothers and sisters. Ang ganda pa ng bungad niya. The second coming of Jesus Christ is near. Let us prepare Him. Let us prepare ourselves to meet Him face to face in His second coming. May problema po. Kasi, ibig sabihin,
Makikita nila ng face-to-face si Jesus. Pagbaba ng Jesus, face siya nakikita nila. Ibig sabihin, nasa baba sila. Jesus bumababa eh. Kasi makikita nilang face-to-face ang Lord, bumababa ang Lord, and then sila nakatingala, di ba? Samantalang tayo, hindi tayo nakatingala. Sumusunod tayo kay Jesus. Bumababa din tayo. Nauuna nga lang siya. Okay? Yun lang po ang gesture dito. Gesture lang po yung sinabi ko. Pero I hope kahit paano naman, kahit katiting lang, natuto naman sana tayo. God bless.